Kasama natin live sa ating studio ang major stockholder at Vice President and Treasurer ng Essential Fine Food Incorporated. Walang iba si Miss Teresita Ladanga. Ladanga. Like Salonga. Oh, Ayun. Ladanga. Good morning po, ma'am. Lapit po yung mic. Okay. Ayan. Ladanga. Ayan. Good morning po. Bati po muna tayo. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So, tayo po ay taga saan? Ako po ay nakatira sa Marikina, do ang planta namin ay nasa Antipolo. Ayun. So, lahat tayo dito, taga Rizal. Oh. Marikina Rizal. Isa lang ang denominator natin. Nice to meet you. Magkita-kita naman tayo. Ayan. Paano po nagsimula itong business natin? Tsaka paliwanag po natin ano ang kaugnayan ni Apollo tsaka ni Essential. Ayan. Okay. Ang Essential Fine Foods kasi, nagbebenta lang kami sa institutions, no? Like hotels, restaurants, resorts. So we don't need a brand. Yes. So nag-create yung anak ko, who's also a major stockholder of Essential Fine Foods, ng retail arm. At ang ginawa niya, Antipolo Smokehouse, from the word Antipolo. Apollo Smokehouse from Antipolo. Doon pala galing yung Apollo. Wow. At nalaman na natin. Yung Apollo naman na mga brand ng produkto nyo, yun naman ang pang retail. So, saan nyo po naman sinusupply? Yung anak ko ang nagbebenta, kung kani-kanino niyang binibenta. Kasi kami, dahil sa hotels and restaurants, ang aming customers, they don't need a fancy packaging. Sayang pinagastos. Sayang. Normal lang. Naalis lang naman nila yon. And then when we sell, normally in 1 kilo pack. Pagdating sa retail, in 200 grams. So, mas maliliit na... Kumbaga, bite Tribute. size. Bite size na. Tsaka affordable. Kasi nga, kung yun lang yung kaya ng pera mo sa 1/2, 500 grams or 250 grams, makakabili ka. Oo. At the same time, he is conscious na ilalagay kasi sa freezer ang frozen food. Kung ilalagay mo sa freezer, dapat maliit lang ang SKU. We call that SKU. Para pagka nilabas mo, isang kainan lang. Yes, isang lutuan. Oo. Ang frozen food kasi, hindi magandang Pasok sa rep, sa freezer. Nako-contaminate. Ayan. So, kailan po ito? Kailan nag-start ang business? Okay. We were incorporated noong April 2016. Naghanap kami ng ideal na planta and nakakita naman kami sa Antipolo. So, we started construction mga July up to December. And dahil galing ako sa food industry, alam ko ano ang dapat na protocol ng isang food manufacturing plant. And we started commercial operation on January 2, 2017. So, ibig sabihin po, ma'am, malaking kagad yung kumpanya ang naitayo nyo po kagad. Kasi mga institution po ang sinusuplayan nyo eh. Oo. Ako naman ay gumawa ng project study dahil ako'y accountant eh. So, na-determine ko magkano ang kailangan na pera na ilalagay namin. May partner ako. Na ilalagay namin dito sa business na ito. At mamaya po natin i-reveal yan. Baka masabi nyo kung magkano yung pasimulang kapital kasi tatanong natin mamaya. Mamaya po yan. Pero sabi nyo nga po, ma'am, meron kayong, may ka-partner po kayo. Oo. Paano nyo po sila nakilala? Yung partner ko ay asawa ng boss ko dati sa AGNP. I work as treasurer of AGNP. They owned AGNP. So, nung nag-iisip na akong magnegosyo, naisip ko, why don't I invite her to be my partner? And fortuitous, kasi ang naisipan kong negosyo ay fine foods. Ibig sabihin, ang kumakain nito mga mayayaman. Wow. Ang lagi kong ang sinasabi ay, ako ay laking Grace Park.
ang partner ko ay laking Forbes Bar. Uy. So, alam niya ang lasa nung ano ang masarap na Sarap. hamon. Ano ang masarap na bacon. Ako, pandesal lang, pwede na eh. Yun. But sa kanya, kailangan ganito ang lasa. And I tell you, we're very serious about this. Walang lumalabas na produkto sa amin kundi pasado sa kanya. Oh. Kumbaga, Because Parang- elevated ang kanyang taste Taste, bud. oo. Siya yung Oo. taga-quality control. Oo. Yes, alam niya ang dapat na lasa. At dahil mahilig sila sa pagkain, anything, any new product, pag hindi siya kontento, pumupunta siya sa mga kaibigan niyang chef. Wow. Pinapatikim Connections. niya. At pinapa-analyze niya ano ang kulang, ano ang sobra, ano ang dapat pa naming gawin. Gawin. Oo. Yeah. Oo. Para bago ilabas sa market, talagang make, kumbaga, kalidad Oo. na yung ano. Swerte sa partner si ma'am. Yes. And also, another fortunate thing is, dahil ang nakaka-afford ng aming produkto ay Medyo May mayaman, may Oo, kaya. high-end, Class. oo. Oo. ay kaibigan nila yon. So, mga kakilala na po. Mga kakilala oo. na. May buyer na Oo, agad. may buyer na agad. Ayun. Eh, napaka-importante sa negosyo yan. Pero yung, ano yung po, market, napaka-importante Ay, totoo sa yun. negosyo yan. Dapat totoo market yun. ready. Meron ka nga pong produkto, hindi mo naman alam kung Saan saan mo ibebenta. ibebenta, kung Yes. sino ang bebentahan mo. Yes. Wala Mabubulok rin. lang yan. Oo. Pero ma'am, kanina nabanggit ko sa intro, walang gaanong karanasan sa pagnenegosyo, pero galing ka sa food industry. Yes. So yes. meron. Yeah, but not my own money. Ah. Ibang-iba, and I saludo ako sa mga negosyante, ibang-iba ang empleyado lang. Although I was president, I was executive vice president, sumisweldo ako tuwing aking set katapusan eh. Oo. Eh, itong negosyo ko, hindi ko sigurado kung ako isweldo. Yes. Dahil binubuhay ko muna ang aking negosyo. Yan. So, ibang-iba ang maging empleyado lang, kahit na presidente pa ang posisyon mo ng malaking kumpanya, kesa sarili mong negosyo. Yan. Pera mo na yung Taya. nakataya eh. Oo, nakataya. At saka, katulad ko, meron akong pinagre-reportan na presidente o board of Boss. directors. Pwede kong ipasa yung problema Problema sa kanila. taas. Yep. Dito, walang ibang pagpapasahan, Ikaw kundi lang. si Teresita Ladanga, Oo. ako lang. So, saludo ako sa mga negosyante. Yes. Totoo yun. Ay, ma'am, Lahat tayo. sinasabi nyo, 2016 po, no, nagsimula kayo. So, ayan, pandemic na, kumbaga, ito na si Oo, pandemic. problema. Paano pong naging sistema nyo nung pandemic? Okay. In fact, I was anticipating your question. Ano ang pinakamahirap na karanasan ninyo sa pagpapatakbo ng ng negosyo? kumpanya? The Struggle pandemic. nyo. I'll tell you, no, February 2020, ang sales ko 1.3 million Perfect. for the month. Pesos. Mm-mm. March, dahil ang lockdown nagsimula ng March 15. March 15. Ang sales ko, 700,000 pesos. Kalahati halos. April, ang sales ko, 28,000 pesos. Uy. Eh, ang renta ko, 30,000 pesos. Problema nga to. Ang laking Abonado ka pa, ma'am? Abonado. And kaming mag-partner, naubos lahat ang una naming puhunan dyan. Naglagay pa kami. Kumbaga, naglabas Dahil- ulit pa kayo. Abono. Oo. Dahil at that time, hindi kami nagtanggal ng tao. Ayun. Ilan po ang tao that time? Mga 10. Okay, so. Ang usapan namin ni Pilar Villanueva, ang my partner, is, Tess, sabi niya, we can afford, hindi naman natin to pinagkukuhanan ng kakainin natin. Ang mga tao natin, kung magtatanggal tayo, wala silang mapapasukan na trabaho. Yes. Paano yung pamilya nila? So, sige lang. So, hindi ako nagtanggal ng tao at naghanap ako ng paraan dahil sarado yung mga restaurant, sarado yung resort, sarado yung hotels, no? Nag-retail ako. Bahay-bahay. 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 Pero, not enough. Not enough.
para lang maski papano may Kung gawin yung may- aking mga tao at may konting May perang kita. Oo, pumapasok. pampasweldo. Oo. But it was never enough. Never enough. Eh, But it's okay because sa tanda naming ito, parang time naman to give back. Noong time po ba yung pandemic sabi niyo nga pa nag-retail kayo. So inopen niyo po 'yan sa mga resellers. Yes. Yes. Gaano kalawak po yung resellers natin? Metro Manila lang ba? I started with my friends, with my sorority. No, I'm active in my sorority. So ayan, bilis sila and then yung nagre-reseller, sige, meron kaming mga tauhan na may mga motorsiklo. So pinapa-deliver ko. Hindi pa nun masyadong uso ang Lalamove. So, ganon. Para lang may aktibidades yung planta, may ginagawa yung tao, at maski papano, may perang pumapasok. But it was never enough. Never enough. Kailan po ulit, kumbaga, masasabi natin, Nakabangon. nararamdaman nyo na, eto na, unti-unti nang bumabangon ulit. Sigla na. Misigla na yung ating yung kita. Yung 2020 was the pandemic, 21 was still pandemic, 2022 medyo, 2023 okay, and then ngayon. Kasi ang nangyari sa amin, isa sa napakalaki naming customer nagsara. And it was very difficult for us to replace that kind of volume that this Kinukuha customer niya. was buying from us. So I know na even up to now, marami pa rin sigurong negosyong hindi pa nakaka-recover sa pandemic. Pero yung nga po, nagsarado yung mga Isa restaurant, ganyan. Pero nung bumalik na, ito na tayo ngayon, bumalik po ba yung mga dati sa inyong mga... Yes. Kaya lang yung isang malaki naming customer, hindi niya nakayanan yung pandemic. Pandemic. Ang laki ng volume niya sa amin. Dito po yan, Metro Manila. Oo. Lalo, kasi sa Metro Manila yung palaging lockdown. Oo. Diba? Kasi ito talaga yung maraming gumagalaw. Puntahan to eh. Oo. So ayun, isa lang naman po. Pwede ba nating malaman kung gaano kadami yung volume, yung kaya niyang bilhin? I have it in my head. Ang binili niya sa amin sa isang taon, 5 million pesos out of my total sales of 11 million. Kalahati. Halos Halos kalahati. Oh, ang laki nga naman. Pero Ma'am Teresita, dito po muna tayo sa inyong mga produkto. Yung mga Ano nabibili. po ba yung mga produktong nandito sa ating harapan? Ayan. Ito Ayun na ay si Mama. aming Santol. Mama, putol ka, Mama. Putol ka. Santol Smoke Upo muna Una kayo. po muna tayo. Ayan. Kami na ang Bacon. You know, Bacon. what we try to achieve sa aming kumpanya is mga European products ang aming binibenta. Pero pinipilit namin na maging Pinoy. Ang dating. Katulad ng bacon. Ang bacon naman, hindi namang Pilipino yan no? Yes. But binibenta namin to sa mga hotels dahil ginagamit nila itong pang-breakfast at yung buffet. No? So it's very competitive because buffet, eat all you can So kung tawaran kami ng mga hotel, ganun na lang. And it's generic. Any bacon is a bacon. So we develop a Santol smoked bacon. Ang pinang-smoke dito ay yung santol. Santol. Oo, para lang may Pinoy. Pro-Pinoy tayo Yes. Para may Pinoy. May touch ng Pinoy ang lasa. Tatak Pinoy. Oo, tatak Pinoy. Tatak Pinoy. Pero ito po ay beef. Beef ito naman ay pastrami, no? Ito ang one of our newest product. This is Wagyu pastrami. At alam mo naman, pag sinabing Wagyu, napakamahal. Yes. Ay mahal talaga. Mahal Yes. talaga. Mahal. Saan Expensive. po kayo kumukuha ng Wagyu? Meron Supply. local. Sir, I will have to advertise you, Kitayama. Kitayama. Their beef is being flown from Bukidnon.
Dito rin. Kaya lang napaka-konti lang. Pagka bibili kami, nakapila kami. Talagang konti lang, no? But it's very good, no? So ang Philippines, meron na rin Wagyu. Kasi ang Wagyu, Sa Japan. Japan, Oo. Ang Philippines, meron na rin Wagyu. Kaya lang, konti pa lang. Kaya nakapila kami tuwing kukuha kami. Kailan po kayo kumukuha niyan? Mga Today, after this, magpipick up ako sa kanilang na-late store. na po kayo. Kasi kahapon dapat hindi pa raw dumarating. Okay. Nasa aeroplano pa. At any rate, this is one of our newest products. Aha. Ang bili-bili. Kasi napakasarap. Ma'am, dun sa Iba bacon, talaga magkano yung po lasa ng muna si Wagyu. bacon? Ay, wag Si natin Santon. i-announce dito. Ay, oo, sige. Sige. Okay. Pero ayan, no, meron siyang At ano smoked ma'am, bacon? at Teresita, no? Wagyu? Maliban dun sa mga karne, may nakikita ko mga Isda. Oo. Yes. Ito, katulad nito. Ito muna ang smoked Sige po. salmon. No? Okay, smoked salmon. Uy, Itong tumatak. smoked salmon, ang pinakamalaking importer ng salmon sa Pilipinas, ang Maida Food Distributors, sa amin nagpapa-smoke. Ay, Dahil ang sabi niya, ang amin daw smoked salmon ang pinakamasarap. And imagine, the owner, si Chingling Tangko, she is ang expert in salmon. Kasi siya ang pinakamalaking nag-i-import ng salmon. So, we call that toll packing. Nag-deliver sa amin ng raw materials at kami ang nag-i-smoke. So, smoked salmon. Marami ding nabibiling smoked salmon sa mga grocery, no? Pero po ma'am, Teresita, ang ginagamit niyo pong kahoy dyan sa Smoked salmon. Secret. Sinabi ni Secret. Ilang grams Doon po lang yan? ako amin sa Santol. Pero sa ibang smoke products namin, that's our Secret trade na. Oo. Masarap nga daw Oo, mag-smoke. oo, So, secret. Ilang grams po ito? 200 grams. 200 grams. yan na po yung pinakamaliit. We can pack in any SKU ang tawag that you want. Kung gusto mong 100, pwede. Pwede. Depende sa customer. Oo, depende sa customer. Okay, smoked salmon. Ano pa po yung mga nandito, ma'am? Ito. Ay, ito. Mamaya, ma'am, sabihin nyo kung saan nating hotel pwedeng matikman yung mga Blue ano. Marlin. May Blue Oo. Marlin si Ma'am Oo. Teresita. Ito ay Blue Marlin. Okay. Ang ganda ng Blue packaging. Marlin, we do 5 kinds of fishes, no? Ang imported lang, salmon. Kasi ang salmon is a cold water fish. But the other fishes like Blue Marlin, Saan po kayo kumukuha ng local yan. Okay. Blue Marlin, Gindara, Tuna and Tanige, puro local yan. Sa Jensen po? No, no. Saan po? Infanta yan. Ang Jensan is tuna. Tuna. Pero yung ibang fishes, Infanta. Infanta, Quezon. Quezon. Maski yung Blue Marlin, ma'am? Yes. Quezon. Yes, yes. At natutuwa ako kasi ang aming suppliers, maliliit na katulad ko. Hindi siya malalaking kumpanya. Struggling like me, but I like it because I am helping my kapwa Pinoy. Yes. No, may kapwa Totoo yun. Pinoy. Oo. Kaya pag sinabi nila sa akin, Ma'am Tess, pwedeng mag-advance kasi pambili ko po ng Blue Marlin na i-deliver ko sa inyo. Ay, pag ako'y may pera, why not? Go. Why not? No. Tulungan with another small entrepreneur like me. Saan nyo sila nakita naman, ma'am? Nakilala? Suppliers. Suppliers? Ay, ako'y pumupunta sa farmers. At Sa maghahanap. Sa mismong mga, anong tawag doon? Palengke. Hindi, yung mga port, yung mga pantalan, di ba? Yung mga nagdaungan ng mga isda. At sa farmers, nandyan ang mga fish traders. Farmers Cubao Fish po. port. Farmers Sa Cubao. mga fish port. Oo. Hindi, sa farmers. Dampa. Dito po. Sa Cubao. Marojas. Farmers Cubao. Dampa. Yeah. Dampa. Yeah, yeah. Oo. So, dun, lahat ng suppliers, I look for fish suppliers there. Fish, yung mga bacon. Ay, mga karne okay. po. Ang meat products, lahat yan imported. Hindi makakompete ang local products natin sa presyo ng imported. Ang layo ng diferensya.
So, I buy that from importers. Pero Pero po, yung- Ma'am Teresita, kung dito po yung ibang yung mga local fish, no, na kinukuha ninyo, hindi naman po tayo nagkakaproblema sa supply. Kumaga, every time na kailangan nyo ng supply is, Bibigay nandiyan naman. Oo, Hindi. namimit naman. No, because these are wild-caught fish. Hindi to tilapia or Galunggong. bangos na manufactured. Oo. So, kung kailan. And that's what we relay naman to our customers. Okay? What is available now is Blue Marlin if you want. Kasi pagka marami, mura eh. Pagka kokonte, mahal. Mahal. So, it's Adjust. constant communication with our customers na eto ang maraming isda ngayon. So, if you want to order, mag-order na kayo. Ganon. Ano Oo. pong bestseller sa mga isda natin? Walang tatalo sa salmon. Walang total sa Pero ang tingin ko, we are one of the very few smoke houses na nag-i-smoke ng isda. Puro, Parang wala kaming kalaban eh. Except for smoked salmon. so puro smoke lang po talaga ang mga Fishes ano nyo, natin. fishes ninyo. Oo. Although meron kaming bangus. Nag-order sa amin ng isang customer. Siguro gusto kami kasi I never say no to a customer. The Yes. customer is king. And madali kaming kausapin. Sinabi, Tessie, kailangan ko ng bangus. Aha. Boneless. Dagupan. Punta ako sa farmers. Sa Naghanap farmers. ako. Ayun, di nagbebenta kami. Hinuhugasan lang namin aming bina-vacuum pack, deliver. May limits po As ba ano kapag naman po o-order? Ano May limit. Kunyari, dapat naka 10 kilos yung No. Minimum I order. don't. I So, don't. And I kahit- deliver. So kahit bago na may bangus na inquire, o sige, kahit ilan. Kahit ilan. And I think, I was telling this to my staff, no, mukhang paborito kami nung mga purchasing managers kasi we help them do their jobs. When they say, I need it tomorrow, I move heaven and earth. Uy! That they have it tomorrow. Go, Tessie. That makes the purchasing manager's job easy. Easy eh. Yung ibang kumpanya, hindi pwede give us, 2 weeks lead time, Oo. etc. Ako, the customer is king. Di ba? At least, andyan na kagad yung Kasi kapag sinabi mo, ma'am, na, halimbawa, sinabi mo, ay hindi, mga 5 days pa naman. Ang gagawin nung, Lilipat. maghahanap ng iba. Yes. Di ba? Sa iba pupunta. Oo. So, ayan. Nasayang yung benta. Nasayang. Di ba? Pero kapag lagi kang nandyan, isang tawag lang, may tiwala yung Yes, mo. may Kahit, tiwala. kahit May wala ka tiwala. pa on hand, sabi mo, hindi, meron. Meron. Di ba? Oo. Oh, eto ma'am, ano pong mga ahensya po ng gobyerno natin ang tumutulong or may nilapitan po ba kayo na I must say, like most Filipinos, pag sinabing government, negative. But during the pandemic, because nandun kami sa Rizal, I received an invitation from DTI, Department of Trade Industry Rizal, to join a mentoring program. So I joined, no? Bilib ako. Saludo ako sa DTI. Their mentoring program is run professionally. I went to AIM. And ang mga mentors nila, ang nagtuturo sa amin, ang gagaling, and ang maganda, they come on time. Late. They're very, very punctual. di ba? And then, ang dami naming natutunan. Ang dami naming natutunan, no? So sabi ko, I told Sharon, no? Sharon might be watching this show na, Sharon, you changed my concept of how I see the government. Dati kasi, most Filipinos, ay nako. Pero with DTI, the way they help the MSMEs, and I appreciate their help because I know my statistics. 99% of the businesses in the Philippines are MSMEs. Totoo po yun. Only Diba? 1% are Ayala, Aboitiz, Shumar. Kukunti lang sila yung malalaki. Yes, and we account for 65% of employment. So ang dami pala naming
ang dami pala naming ina-employ. But the bad part is, 86% ang mortality rate. Di ba? 86% ang hindi Hindi. nakaka-survive. Nakakasurvive. And so, I know, because I almost died during the pandemic. Pandemic. Were Experience. it not for my pandemic ka lang, Pinoy ako. Wala. Sumuko ako. Talo. Talo sana ako. Oo. Tama So, nga. I know. Naalala ko tuloy yung sabi nga ni Kong Butch, di ba? Kung matutulungan lang lahat ng mga micro, small, medium enterprise, dahil nga sila yung pinakamarami dito sa bansa backbone. natin eh. Mas maraming employment pa Yes. ang Magagawa. magagawa. Yes. Di ba? Aangat ang ekonomiya. Aangat talaga economy. And look with 114 million Filipinos as market. And a wealthier market at that with the BPOs. Magkano ang entry level ng isang BPO? 40,000. 21 years old, kumikita ng 40,000. Aba. Maraming Market. magiging customer ang aming produkto. Tama. Pagkain yan. Lahat. Oo, Araw-araw may At gusto naman kumakain. nilang tumikim ng medyo pangmayaman. Mayaman. Diba? May Oo. ano pa yung... Oo. So ngayon po, talagang ano tayo, mga restaurants ang sinusuplayan Hotels. natin, hotels. Magbigay po tayo ng samples kung saan natitikman ito. Pwede naman. One of our customers. Yes. El Nido Resort. Ayun. Macro Asia. Oh, nakaabot tayo. at least- Diamond Residences. Diamond Rest. Run by SMPI. Ang galing magpatakbo talaga ng ng San Miguel. That's San Miguel. At least, Ang galing magpatakbo. pwede nilang puntahan. Oo, Di ba? tikman nyo. Doon. Oo. Because we nandun don't sell sila, retail. Pag nag-breakfast sila, di ba? ang kinakain nila sa El Nido, basta hamon galing sa amin. Di ba? Basta smoked salmon galing sa amin. Basta bacon galing Sa sa inyo. Oo. Ganyan. Pero ma'am, paano naman po yung mga, syempre, yung mga nakikinig din sa atin. Pambaon ng anak lang. Gusto natakam, di ba? Oo, paano sila bibili? Paano matitikman na, Yung Apollo Smokehouse. ayun, paano naman po, saan po makakokontak ang Pagka, Apollo? i-ano mo lang yung Apollo Smokehouse, meron Facebook, ordering Facebook. form doon eh. Facebook, ma'am. Facebook. Oo. Or website po? Website, Apollo. Website. Ayan. Yan. Ano rin natin? Apollo Smokehouse. Single L. Ayun. Yan, oo. Ayan. Tapos meron ng menu, ma'am. Kung anong Yes, order. yes. When you scroll that down, meron order form. Ayan, may order form. Oo. So, dyan po nabibili yung mga 250. Oo, Yung 200 grams. Yeah. bawal pa rin po sabihin yung presyo. Hindi, nandun na. Nandyan na sa na. Sige. Puntahan nyo na lang. Hindi i-announce dito. Ayan, makikita nyo. Ayan, maraming produkto yung Apollo Smokehouse. Or sa mga nagkikrave sa di ba? Wagyu. Sa Wagyu. Doon na sa bahay ninyo. May sausages din po. Ha? Yes, we have Sausages. sausages. Like ano po? Hungarian, mga European Hungarian sausage, Italian garlic, we Pero have English bangers. Ang per pack po nasa Ilang peraso? 400, Pwedeng, 500 grams. 200, sa sausages, malalaki, 250 grams or half a kilo. half a kilo. Ilang... Ay, ayan. Ano po ito? How to order. Ayan. So, nandun na How yung sa website nila kung paano, yung anong gagawin yung kung process. paano kayo umorder. Ayan. Eto, ano-ano pa po yung mga bukod sa pandemic naging challenge pero napagtagumpayan naman? Yung 10 po ba nung nag-start tayo ng mga tao natin, hanggang ngayon 10 pa rin sila? Kung nandyan pa rin sila. Or nadagdagan na po. Yes, of course, we have increased our number of people. But I think from the original, I still have 5. 5 na nagsimula, 5 na nandito pa. Yung iba, umalis na rin. Ma'am Teresita, sabi niyo nga, di ba, malaking tulong at nakapunta po kayo sa DTI. Since then po ba, ang Apollo, kasi sila yung sa retail, di po ba, sumasali na rin sa, sa mga bazaar? Ako ang mismo. sumasali, but ang napansin ko, it wasn't
I'm an accountant, it wasn't cost efficient for me. First of all, sa kumpanya ko, dalawa lang kaming tao na hindi nagtatrabaho sa loob ng planta. Yung assistant ko at saka ako. So I cannot afford to let any of my people Papadala be there doon. 3 days a Oo. week na nakatayo. Nakita ko na ang benta ko, konti lang. Not enough to pay the rent. And ang analysis ko, kasi nga ang aming produkto High-end. high-end. Oo, so it's not for me. It's not for our company. Pero depende po siguro kung saan ipapwesto yung exhibit. Kung pang high-end lang Oo, din. yung high-end diba? ang May lugar, chance. diba? Beke naman. Pero kapag dito po sa mga mega mall, mga malls, Sa mga BGC. mahina po tayo sa, doon. Sa BGC, di ba? Oo, pwede doon. Pero since po nung na-analyze nyo na hindi kumikita naman sa ganon, tinigil nyo po yung Oo. pag-attend. I always get invitation because I'm part of their chat group. But since nga nasa isip ko, ako na naman ang tatao dito, maghapon na naman ako. Wala akong magagawa. Walang magagawa. May mga ano na po ba, ma'am? May mga possible na line-up pa kayong mga products na Ayun, Yes. oo, Gustong ilalabas. Pero Ilalabas. secret muna. Secret ulit. Secret muna. Ang Ayan. daming secret. Oo, syempre. Pakaabangan na lang sa Pasabog. website. Surprise. Pero karne rin po ba to or ano? Yun lang. Secret. Ay, talaga sabihin ni ma'am. Chicken yan, chicken. Ayan, pero marami na pong nagko-comment. So, puntahan na natin ang mga comments ngayong umaga. Babasahin na ni Andres Bonifacio Jr. Yes, good morning, Miss Jo. At ang nagbabalik na napakagandang si Binibining Joanna from Erlinda Bachelet, Edmond Pangapalmea, Mary Jane Albia, Recelin Benavides, Lizelle Ferrater, Joby Jane Hernandez, Cristina Cervantes, Maria Isabel Regondon, Aizel Caes, Cynthia Melo, Jenaline Maceda, Gretchen Curato, Joan Perez, Maria Esteban, Paula Mendez and Daisy Flores. Ang sabi ni Jennifer Oriento, ang sarap niyan, ma'am. Grabe. Nakakagutom naman po. Ayan. Sabi ni Queenie Flores, wow naman, ang gaganda naman ng mga nakaupo ngayon. Wow, ang ganda ng tatlo ngayon dyan, ha? Thank you. Irene Cervantes, to the level up talaga si Sir Andres. Hindi man lang gwapo. Joseph Mendoazon Palayar, grabe, gaganda ng gawa ni Ishi. Napapawaw talaga ako sa mga painting niya. Sobrang nakakahanga si Ishi. Ang galing talaga niya. The best talaga ang Pinoy pagdating sa gagawing negosyo. Kaya lumalabas ang talent ng Pinoy. Nakakahanga ang Pinoy pagdating sa produkto, matibay at masarap. Ayan. Jennifer Oriendo, ang galing naman. Kahit may kapansanan, ang galing mag-painting. Salome Capi, yung kanina kay Ishi to. Salome Capili, ang galing talaga ng mga Pinoy. Hector Campos, wow, ang sarap naman naka-display. Lakas makasosyal. Ayan, ako, nakawagyo na kayo. Joel Gallardo, parang masarap ang mga product ngayon. Ako, talagang masarap yan. Alejandra Soto, tara na't manood. May matututunan ka na, may chance ka pang manalo. O, mga taga Odyongan Romblon. Cynthia Sumalino. Ang sasarap naman ng pinapakita sa screen, nakakagutom. Ang bait din ni Ma'am Guest dahil hindi niya pinabayaan ng mga tauhan niya noong pandemic. Ayan, Totoo. ako, yan ang isa sa nagusto ko kay Ma'am Teresita. Ay, maraming salamat. Miss Sharon Dioco ng DTI Rizal, ha? Jessica Erinco, napanood ko po yung interview sa inyo. Dati plastic bag lang ang balot nyo, ngayon po ay iba na. John Paul Togonon, wow, ang galing naman. Daming matututunan sa guest sa meat processing. Redmond Pangapalmea, wow, sarap naman po. Galing naman po ni Madam. Di sumuko at di hinayaan mawalan ng trabaho. Mga tauhan at saludo po. At patuloy pa rin napakabuti nyo. Dapat ganyan din yung iba. Tulad mo, di yung aalisin mo sila, hayaan mo sila. Iiwan mo na lang, nakatenga yung dating negosyo mo po. Nawalan pa ng pag-asa. Kaupo, lumaban, di sinukuan kahit ilan, boss. Ano yan? Kahit ilan.
Boses down, lumalaban ka pa rin po. So proud of you, pro-Pinoy para umangat. Ayan. Lysil Toralba, galing naman po ninyo, Ma'am Teresita. Sarap naman, napaka-interesting ng mga products. Ayan ang ating mga komento this Wednesday morning. Back to Studio 2, Binibining Joanna and Mama Jo. Ayan. Totoo naman na napakabait po ng puso niyo. Yung mga empleyado ay hindi niyo pinabayaan. Kasi yung iba, di ba, parang naglabas ka ng puhunan, parang baka mamaya takot ka nang sumugal ulit. Pero sila, ma'am, talagang naglabas pa ulit sa bulsa nila ng... And I tell you ang Antipolo, mas mababa ang minimum wage kesa Metro Manila. Yes, I know Mama that. Rizal Province. So ang simula pa lang, nagpagawa na kami ng staff house. Para ang mga tao namin doon natitira dahil malayo ang Antipolo. Hindi uwian. Hindi na sila mamamasahe. Masahe. Bukod doon, libre bigas. Libre bigas. Doon sa quarters. Sa lahat po kumpanya. ng... Sa pamilya And nila. unlimited at that. Libre bigas sa kumpanya, libre ang ulam sa tanghalian. Ayun. Because I studied it. Hindi makakabuhay ang minimum wage ng Antipolo. But by me providing free rice, free staff house, yung kanilang sweldo, konti na lang gagastusin nila, maiintrega nilang halos buo sa kanilang pamilya. At lahat yan, ang Pinoy. Kung wala mang asawa, nag-iintrega sa magulang para magpaaral ng kapatid. Yung ulam po ba nila sa lunch? Wagyu? Wagyu din. Ay, yung pinag-slicean ng wagyu. Uy, masarap yun. Kahit yung pinagtabasan. Wagyu bits. Di ba? At least naka-wagyu. Naka-LL. Paano po ba mag-apply? Pero ma'am, since, kasi nga pala magdi-December, eto na August, tapos bare months na. Ayan. Ang Apollo po ba, may mga special package? Di ba kasi may ibang mga meat, tawag doon, mga nagtitinda rin, is may mga package nila for Christmas, di ba? And normally, yung mga customers namin, bumibili ng ham. 1 kilo ham, pamigay sa kanilang suppliers o empleyado. So, starting September pa lang, sa dami ng aming nag-order ng ham, na hindi namin makakaya ng isang buwan, gumagawa na kami. Ito po yung mga institutions na nagbibigay sa mga empleyado, pamigay sa empleyado. Or sa kanilang mga customers, yung mga guests, ganyan. Giveaways nila. Yeah. Bukod po sa ham, ano pa po ba yung mga pag-December na mga bare months na malakas? Ang salmon. Salmon talaga. Malakas. Walang lahat ng season nandyan si salmon. Open pa po ba, hiring pa po ba kayo kasi marami nag-a-apply? Gusto nyo ng bacon? Sabi kasi, wow, pa-apply po. Sabi ni Irene Cervantes. Gusto nyo po apply kayo sa Rizal? Doon po sa Rizal, sa kanila. So and I feel I'm a reader na ang capitalism daw walang trickle down effect sa mga trabahador. Yung mayaman yung stockholders, yes, lumakalkan kita, sila lang ang kumikita. Since I was a corporate executive at ngayon na nabigyan ako ng pagkakataon na maging negosyante, I wanted that trickle down effect. I wanted yung mga empleyado namin makaramdam naman na kung umaangat yung kumpanya, umaangat din sila. Kasama sila. So I was telling them, sabi ko, guys, since I work all my life, alam kong ang pinakahihintay ko palagi, yung hindi lang yung 13 months pay, bigay yan ni Duterte Bigay yan ng gobyerno. 14 months pay, 15 months pay, 16th month pay, yun yung balik ko. Wow. Dahil tinaob ang mga presidente. Mag-increase ka ng kung ano yung sinabi ng law, 35 pesos. Pagdating sa empleyado, magkano lang yun? Bigas. Iinom lang niya yan Ay, inom? Iinom lang niya yan Ayaw ng bigas, Pero mabigyan mo siya ng
1-month bonus. Aha. 20,000. Mhm. Makakabili siya ng washing machine. Oh, isang TV. Makakabili siya Kumbaga ng isang TV. buo, isang bagsakan, di ba? Yes. Malaki yung halaga. Hindi siya bibili ng 1 case of beer. Manghihinayang siya eh. Sayang yung pera. May wagyu pa naman. May pwedeng anong wagyu. Bibili yan. So, oo nga naman. So, yung talagang maka-empleyado to si Ma'am. Oo. Hindi wala po kayong balak tumakbo sa 20. Makaramdam mo lang na 16 month. 16-month pay. Sabi ni Ma'am. Ay, anyway, Joanna, ituloy na muna natin kasi nalilibang din si Andres eh. Yes! Hulaan mo ang kapital ko na. Kasama natin, Andres Bonifacio Jr. Nako! Ito ang ating lucky caller for today from more than 700 viewers. This Wednesday morning, ang ating lucky caller ay manggagaling from Payatas, Quezon City. Hindi natawagan yung mga taga-Odyoman. Romblon, Jeneline Villegas. Ayan, Jeneline, magandang umaga sa'yo. Jeneline, kamag-anak mo ba si Ira? Ayan, Jeneline, natawagan ka na rin sa wakas. Okay, Jeneline, hulaan mo na kung magkano ang ginamit na kapital nila Ma'am Teresita sa pagsisimula ng kanilang essential fine foods. 1.3? Magkano? 1.3 M. 1.3 million pesos. Okay, makuha mo kaya ang 3,400 pesos? Joanna, itanong mo na. Hindi niya sinugot. Si Ira Villegas kasi ay ang second na nagbigay ng medalya sa Pilipinas. Si Ira Villegas. Bronze medalist natin siya. Kaninang madaling araw, 5 a.m. So, ayan, Ma'am Teresita. Magkano po ang naging paunang kapital? Una po una. 2.9 million. Ang laki na. Laki naman, Ma. Hindi, Ikaw na nakawagyo. Teresita, my friend. nagtayo kasi si ma'am ng planta eh. Oo, yung planta Nice. eh. Pinagawa namin yung planta, tapos yung mga makina namin binili. Oo. So, Sayang. kailangan Okay. malaki. Okay, nako, tawag ka uli bukas, Jeneline, ha? Kaya naman, bukas, 3,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Binibining Joanna and Mama Jo. Kasama na po si partner yon. Hindi lang kayo yung naglabas ng 2.9. ng 2.9. Kasama na si partner. Pero Wow. kasi talagang planta eh. Tapos, saan po kayo kumuha ng mga equipment po? Sa Bumili kami. Imported? Sa China No, o dito sa... lang. dito lang. Hanggang ngayon po, buhay pa yung mga una nating gamit. Yes. Wow, matitibay. Kailangan lang talagang mag-invest, no, ma'am? Oo. At saka sa isang plantang katulad ko, hindi pwedeng isang makina ka lang. Halimbawa, yung slicing. Slicer. namin. Slicer. Dalawa. May spare. Kasi pag nasira yan, Tenga. tenga yung buong planta mo. So, laging dalawa. Laging dalawa. Ayan. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga nais magtagumpay sa negosyo. Mahirap magnegosyo. As I said na masukan ako, pero nung nagnegosyo ko, ibang-iba pala. And I think ang pagninegosyo, entrepreneurship is about mindset. And it's about grit. Ano man ang mangyari, hindi ka susuko. Kasi napakadaling sumuko. Napakadaling sumuko. And I asked myself, bakit ba ako, 77 years old na ako Wow. bakit ba ako, pinili ko itong napakahirap na buhay na to. And I started this business when I was 17, no? But I enjoy it. The challenge is unending. And malay ko, makamit ko ang aking pangarap Yes. na maging Santis Delicatessen. Ang Santis Delicatessen, Sarap.
number 1 yan. Yes. Nag-iisa siya. Kailangan niya ng kapartners. Siya, kailangan niya si Tessie. Yun. Natumbok mo. Ayun yun. So yung palang nasa Santis, yung pa yung galing po sa inyo, ma'am? Hindi. Sample iba yun. At Sample. ang Santis ay owned by the Germans. They're very well run. They're very well run. Matagal na sila. Pero Santis, diyan ka lang. Darating din ako diyan. Sasabayan din kita. Sasabayan din kita. Nag-iisa ka malungkot ka. Darating din si Tessie. Oo, kailangan mo lang kasama. Kailangan mo lang kasama. Oo. At Sana, least, sana mag-offer buuan sila, ma'am, loob. ng yung pang charcuterie. Oo. Yes. Yung kumpleto na. Yes, we will do that in December. Yes, we will do that. Diba? Yun na yata yung secret. Oo. Yun na yata, sabi kasi ni ma'am, sige sa December. Napa-oo ako. Yun yung secret. Ang galing mong ang galing mong Santis! Ayan, may kalaban na kayo kasi. Ang galing. Kalusugan girl yan eh. Ayan, so baka may babatiin pa po tayo. Pasasalamatan na sa inyo po ang pagkakataon. Ano pa? Ang sasabihin ko ay lahat po ng aking kamag-anak, ng kaibigan, na ka-chat group, sinabi kong manood dahil kako ay nandito ako and since this is promoting Philippine products, guys, why not? Why not? No? And Mr. Andres Bonifacio, I promise you I'm going to give you a Barong Tagalog. Wow! Kala ko gagawing vice president. Kinabahan ako. O kaya Wagyu. Ang husband ko kasi taga Lumban, Laguna. Wow! And they make barongs there. So, ririgaluhan ko kayo ng barong. Oo. Akala ko 1 year supply ng Wagyu. Kinabahan ako kay charcuterie. Hindi eh. Baka gawin ako salami. O gawin kang din, sa partner. Barong naman. Maganda yun barong. Oo. At Looking least, forward nating makita yung barong na ibibigay ni ma'am Yes, kay Andres. promote natin yan. wala pang barong na itim yan. Reset! Ayun. High-end to... Maganda yun. High-end color. Lumban is the town where... This one is from BDB, Barong. Yan po, pinopromote po din natin yan. Ingest natin. Salmon daw. Yung balat ng salmon, gawa yung barong ni Andres. Meron pa po Hindi ba? ko kaya tong araw na to. Ayan, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, ma'am Teres. DTI Rizal sa pagbibigay sa atin kay Ma'am Teresita. Ayan. Thank you, Miss Sharon. At syempre sa mga taga-DTI, grabe yung testimony ni suporta Ma'am. ng Oo, DTI iba talaga. Rizal. So maraming salamat po sa mga nanood ngayong umaga. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Essential Fine Food Incorporated ni Mr. Sita Ladanga. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang iyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ni Congressman Butch Pichay, ako naman si Kalusugan Girl, Jo Mariano. Di kami titigil sa pagsuwid sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi nyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!